po tayo nakitang balita galing po dito sa politiko ulit mga kababayan na di umano lalabanan daw po ni former Vice President Leni Robredo. Ito daw pong corruption mga kababayan dito daw po sa Naga. At dito meron po siyang nabanggit na tila'y patama dito po kay Sara Duterte. Kasi kung babasahin po natin etong article na inilabas mismo ng politiko, sabi po dito mga kababayan, walang kickback, walang confidential funds. Leni Robredo declares war on corruption in Naga mga kababayan. So ilipat po natin dito. Yan. Sabi dito sa politiko, eto daw, idiniklara ng bagong mayor ng lungsod ng Naga na si Leni Robredo ang all-out war laban sa katiwalian nang nangakong dadalhin ang mabuting pamamahala sa next level sa lungsod. Sabi pa dito, sa kanyang unang araw na panunungkulan, nilagdaan ni Robredo ang unang executive order na nagtatatag ng zero tolerance policy against corruption of 2025 sa pamahalang lungsod ng Naga mga kababayan. Sabi pa dito, ang dating vice-presidente ng bansa ay nanumpa ng malinis at transparent na pamamahala, nagbabala laban sa mga overpriced na proyekto, mga kickback o mga regalo kapalit na mga pabor sa ilalim ng kanyang pamumuno mga kababayan. Kasama rin sa utos laban sa katiwalaan ng alkalde ang pagbibigay ng kapangyarihan sa internal audit services ng lungsod na sumusubaybay ang bawat piso, suriin ang pagsunod ng bawat programa sa batas at suriin ang performance ng lahat ng departamento. Formal na pinanumpaan o pinamumunuan ni Robredo ang opisina ng alkalde kasunod ng kanyang landslide na panalo noong Mayo or nagdaang eleksyon upang matiyak ang mga sakripisyong ginawa para sa mabuti pamamahala ay protektado, mapapanatili at dadalhin sa lungsod ng antas mga kababayan. So ngayon kung titingnan nyo pong mabuti, hindi kinakailangan, kung tutuusin, hindi kinakailangan mga kababayan ni former Vice President Leni Robredo yung mga sinasabi ng mga confidential funds. Dahil nga mga kababayan, alam naman po natin na ito pong si former Vice President Leni Robredo napaka-transparent po nito. Hindi po ito katulad ni Sara Duterte na sobrang corrupt mga kababayan nung panahon na siya po ay mayor. Biruin nyo kung gaano kalaki ang confidential funds ni Sara Duterte nung panahon na siya po ay mayor. Talagang tumataging-ting mga kababayan na nasa 460, halos ganon ng ganon mga kababayan yung kanya nakukuha na mga confidential funds nung naging presidente yung kanyang tatay. Tapos ano nangyayari ngayon sa Davao City? 'Di ba? Sa pamumuno ng mga Duterte. Di ba pinupunan nila yung mga flood control project ng ating gobyerno mga kababayan na una din naman naging proyekto ng Duterte administration. Pero kung titingnan nyo ang lungsod ng Davao ngayon, binabaha pa rin mga kababayan at talagang masasabi natin na wala pa rin pong pagbabago. So ngayon, hindi po natin masisisi mga kababayan kung bakit sinasabi ko sa inyo na kapag si Sara Duterte at si Leni Robredo ang naglaban, talagang malaki ang posibilidad na kapag sinuportahan ni PBBM itong si Leni Robredo, baka matalo pa nito etong si Sara Duterte mga kababayan sa darating na 2028 presidential election. Kasi sino ba naman ang mamamayang Pilipino na nasa matinong pag-iisip na boboto ng isang kandidatong kurap or wala nang nagagawa pero napakagaling pang mangurap mga kababayan? Siyempre, ang iboboto nating kandidato yung may transparent mga kababayan at hindi po kurakot katulad di umano nitong si Fiona, nitong si Sara Duterte. So ngayon kung titingnan nyo mga kababayan, nagbigay babala ito pang si former Vice President Leni Robredo sa mga taong mahilig kumikbak at mahilig mga kababayan lumaspag ng mga confidential fund, especially sa lungsod ng Naga mga kababayan. Sa pamumuno ni former Vice President Leni Robredo, talagang babantayan po niya yung mga taong gagawa
ng korupsyon mga kababayan, at yan po ay di umano kanya pong lalabanan. So ngayon, punta tayo mga kababayan, ipagpatuloy pa natin yung usapin na yan dito po sa matinding analysis mga kababayan ni Sir Ronald Llamas patungkol po dito sa posibleng harapan ni Leni Robredo tsaka po ni Vice President Sara Duterte kung sakaling dumating mga kababayan yung 2028 presidential election. Dahil kung titingnan po natin, sabi po dito mga kababayan sa Bilyonaryo News Channel, Marcos posibleng suportahan ng mga di pabor kay VP Sara. Ibig sabihin, posibleng suportahan mga kababayan ni PBBM yung mga kandidato na hindi pabor or hindi gusto etong si Sara Duterte mga kababayan. So ngayon, pakinggan po natin etong balitang inilabas ng Bilyonaryo News Channel. Kinikredit po natin sa kanila yan. Nangunguna si VP Sara sa isang survey sa 2028 presidential elections at naniniwala ang bise na ito ang dahilan kung bakit siya gustong alisin sa pwesto ng administrasyon. Kaugnay niyan, makakausap po natin ngayon political analyst Ronald Llamas. Ronald, magandang gabi sa'yo. Magandang gabi, Pinky. Kamusta? I'm good. Kayo po? Eto, nasa traffic sa ulan. Oo nga, malakas ang ulan. VP Sara is leading the 2028 race ayon sa isang non-commissioned survey ng Tangere. How credible are surveys released early on this time? Well, una ay yung Tangere ay isa lamang sa maraming survey firms. Tama! At minsan naman makakaiba yung mga resulta ng mga survey firms. Halimbawa, yung nakita ko na similar survey ng Okta ay magkadikit si Vice President Sara at saka si Raffy Tulfo. Pero that was several months ago. Ikalawa ay medyo tinamaan yung mga survey dito nakaraang election. Kung maalala mo, Pinky, no? Mukhang marami sa kanila, if not karamihan, ay medyo nagkaroon ng crisis of credibility. Tsaka isipin nyo mga kababayan na kung si Sara Duterte man ngayon ay nangunguna sa survey, ay dahil lamang maaga pa lamang ay nagsabi na po siya na tatakbo siya sa 2028 presidential election. Samantalang yung mga posibleng makakalaban niya, katulad ni na Raffy Tulfo, katulad mga kababayan na former VP Leni, at nitong si Romualdez at nung iba pa mga kababayan, hindi pa naman po nagpapahayag ng kanilang bala kung sila ba ay tatakbo or hindi, at tanging si Sara Duterte lamang po nagsasabi na siya pa lamang yung may balak na tumakbo sa 2028 presidential election. So ngayon, kung ikaw ay mamamayang Pilipino, especially kung ikaw ay DD-shit at nakita mong nag-announce na yung gusto mong suportahan na tumatakbo sa 2028 presidential election, natural mga kababayan na yung may mga gusto kay Sara Duterte susuporta. Kasi yun pa lang yung nakikita nila na nag-a-announce mga kababayan na nagbabalak tumakbo sa 2028. Samantalang yung mga kalaban niya ay nananatili pa lamang puntahimik sa ngayon. Pero makikita natin yan sa mga banda-banda riyan kapag ka lumabas na yung mga posibleng mga kalaban ni Sara Duterte, kapag ka nag-ingay na at nag-announce na nagbabalak na rin tumakbo. Tingnan natin kung mangunguna pa rin yan mga kababayan. Pero gaya pa rin ng sinasabi dito ni Sir Ronald Llamas, hindi naman po porket naglabas ang isang survey firm ng gano'n na nangunguna si Sara Duterte, yun ay mangyayari na hanggang sa huli. Dahil kita nyo naman po nung nagdaang eleksyon na yung mga iba na matataas sa survey at pasok sa survey, natalo pa nga po. Ngayon, ipagpatuloy pa natin. Hindi ko alam kung ano pa yung kanilang ginawang summation para ito ay maayos. Siguro dumadaan pa sila sa ganung proseso. Yeah, but sabi mo nga, medyo maaga pa. Oo, yun na nga. Para sa Yun nga. survey. I was gonna underscore that dahil 3 taon pa bago ang presidential elections. Kaya nga ang tanong, how credible are... Biruin nyo, 3 years pa bago magkaroon ng eleksyon pero nangangampanya na si Sara Duterte abroad. Ganyan po katindi. Ganyan sila kagutom sa kapangyarihan. Biruin nyo, 3 taon pa saglip na magserbisyo, kasi nga 3 taon pa bago magkaroon ng eleksyon, maaga pa lang nangangampanya na. They at this point in time. So, pero because it's the one that's out, ayon kasi din sa survey, it's Sara versus Leni sa 2028. How likely is this scenario para sa'yo? This is how you Ay, get may ads pa. Petsa de Peligro. Anyway, shoutout po sa lahat ng mga nakatutok Yung mga ready shit dito, stay lang kayo dyan.
Medyo masakit pero tiisin nyo na lang. Una, isa sigurong manifestation yung survey na yan. Sa lahat ng nakalagay dyan, si Vice President Sara pa lang ang medyo openly nagsabi na tatakbo siya sa 2028. Diba? No? Mahalaga yun eh. Dahil pag hindi mo sinabi na ikaw ay kandidato, hindi ka ganun kataas. Tama. Sabi nga nung isang head ng isang survey na kaibigan ko, kailangan sabihin mo na interesado ka para madagdagan yung iyong numero. No? Diyan sa lahat ng na-survey na yan, mukhang si Vice President lamang ang medyo openly umamin na interesado siya sa 2028. Si dating Vice President Leni Robredo ay kakapanalo pa lang as mayor sa Naga eh. Tama. Kaya duda ako kung at this point ay ina-entertain niya na tumakbo uli as president. Si Raffy Tulfo naman, lagi niyang sinasabi na hindi siya interesado. Si Bongo, I'm not sure, no? May nagsasabi na interesado siya, lalo na nag-top siya dito sa nakaraang senatorial elections, no? Mukhang si Sabi dito, ngayon love na si Lenny ng mga dating nagsasabing lutang si BP Lenny. Kasi alam nyo ba mga kababayan, ako minsan sinasabi ko din dati yan. Ako aminado ko, hindi ko naman itinatanggi. Kasi nga, katunggali siya ni PBBM nung panahon na yon. And then may mga sinasabi din sila na hindi maganda kay PBBM. Pero nung nakita natin yung pagsuporta nila sa gobyerno ni PBBM at pagtanggap nila ng katotohanan na si PBBM ang nanalo nung panahon ng 2022 at sinuportahan nila ang pamumuno ng presidente, alangan naman mga kababayan na awayin natin ang awayin yung mga yan hanggang sa huli. Kita nyo nga, mismong yung sinamahan ni PBBM at naging katuwang ni PBBM na nanalo noong 2022 ang hindi pala naging maayos sa huli. Alam nyo ba mga kababayan, sabi ko nga, lagi ko naman to sinasabi, especially yung mga matatagal, wala po tayong permanenteng kaaway, wala din tayong permanenteng kaibigan kasi lahat nagbabago. And then ngayon mga kababayan, kasalanan ba ng mamamayang Pilipino na nakakita tayo ng mas sobrang lutang? Kasalanan ba ng taong bayan na mas makakita ang taong bayan ng isang politikong mas sobrang lutang? Ano po, at kasalanan ba ng taong bayan na mas nakita ng mamamayang Pilipino na mas magaling pa si Lenny kaysa kay Sara Duterte? Di ba hindi naman natin kasalanan na nakita natin yon na mas magaling pa si Lenny kaysa kay Sara Duterte? Di ba ngayon, ipagpatuloy pa natin. Anyway, shoutout kay Ma'am Becky Carriero Unity Clan. Mega love shoutout po Thank you po sa pakape. Maraming salamat po Si Speaker ay medyo tahimik for a long time tungkol dito. Kaya for now ay definitely mas mataas si Vice President Sara dahil siya yung umamin na diba? interesado siya. Pero lamang si VP Sara sa Tangere survey, pero patataubin daw siya ni Lenny if PBBM will endorse Lenny. What are the possibility that this could happen para sa'yo? Tingin ko nandun yung possibility na yon dahil nga existential ang battle between the Marcoses and the Duterte. At inaamin naman ni Sara, there will be hell to pay pag siya ay manalo o makabalik sila sa pwesto. No? Lalo na sa ginawa sa kanyang tatay na inaresto at pinadala sa ICC, lalo na dahil sa impeachment case laban sa kanya at laban sa mga kaso laban sa kanyang mga kaalyado. Kaya talagang galit na galit siya. At inaamin niya. Kasi isipin yung mabuti naman mga kababayan, kung sakaling manalo si Sara Duterte sa pagka-presidente, kung sakaling hindi siya ma-impeach, makatakbo pa siya, manalo pa siya sa pagka-presidente, walang ibang gagawin yan kung hindi gantihan ang mga Marcoses. Ang mangyayari lang sa 6 na taon na pamumuno niyan, gantihan ang mga Marcoses, gantihan yung mga dilawan na kaaway po niya sa politika at kurapin di umano ang pera ng taong bayan. So ang magiging kawawa dito sa huli, ang mamamayang Pilipino din. Kaya nga dapat pagdating ng 2028 presidential election, piliin ninyo yung kandidatong walang bahid ng paghihigante at walang bahid ng pangungurakot mga kababayan. So ngayon, kung si Sara Duterte nagbabalak na tumakbo sa 2028, isa lang ibig sabihin yan. Gusto niyan maghigante at gusto po niyang ipagpatuloy yung ginagawa po niyang pagkamal ng pera ng mamamayang Pilipino. Na hindi sila makakalimot, no? At sila ay gaganti. At no less than the President and the Vice President ay tinrete niya ng assassination. Kaya the Marcoses, kung wala silang kandidato,
will definitely support a winnable candidate against Tama. Sara. Hindi yan malayo. What happens though if VP Sara is convicted by the impeachment court? Sino ang nakikita ninyong maaaring pumalit sa kanya sa 2028? Kasi ayon sa Tangere, si Bongo ang considered na wild card for the presidential race. Caltex with TechCrunch. Keep your engine Nerds pa. Anyway, shoutout Revenge of the Nerds. Kaya nga, yun lang ang mangyayari dyan. Puro ganti-ganti lang ang gagawin ni Sara Duterte. Wala na siyang gagawin na matino sa Pilipinas. Una ay yung finloat ni Panelo, former Digong spokesperson Panelo, kung sakaling may impeach si Sara, kung maalala mo, Pinky, ay si Robin Hood Padilla. Nako po! Although hindi ko siya nakikita na viable for the presidency sa 2028. Pero yun yung finloat ni Panelo. Si Bongo, tahimik lang, pero alam natin na interesado siya. Hindi ko lang alam kung papaano ang relasyon niya kay Vice President Sara. Dahil lalo na ngayon, yung naririnig natin mga away sa The Hague, dun sa mga kaibigang Vloggers. babae ni ex-Digong, mukhang nandun sa kabilang kampo Bongo. Si Bongo. Kaya hindi ko alam kung papaano sila Nasa kampo ni Hanelit Abansenya, tapos iba pa yung kampo ni Sara Duterte Kasi kita nyo naman, lantarang pinitik ni Sara Duterte si Hanelit Abansenya. Mamaya pag-usapan natin yan sa huli. yung arrangement nila. Dahil kung ma-impeach si Sara, hindi na siya pwedeng tumakbo sa buong buhay niya sa kahit anong elected position. Perpetual Kaya- disqualification. Oh yes, no? At si Bongo, Yung mga kababaeng Pilipino natin dyan, sang-ayon ba kayo na si Robin Padilla? Iboboto nyo pagka pumalit kay Sara Duterte, di lalo na nagkandahirap ang Pilipinas. Kita nyo nga, nahihirapan na sa Senado. Tapos gusto nyo pang gawing presidente, paano na lang kapag may mga summit? Kapag may mga may mga meeting sa ibang bansa mga kababayan at kinakailangan magpresenta ang Pilipinas. So anong gagawin ni Robin Padilla? Kaya nga hindi siya pwedeng magpresidente kasi unang-una, walang alam itong si Senator Robin Padilla. ay baka siya yung viable para sa mga kasama nila. Oo. But Ronald, pero do you siyempre, think- hindi naman maayos yung Oo. relasyon nila. Do you think though that kahit papano nag-gain ng confidence si Senator Bongo dahil nga nag-number 1 siya? Pwede, pero kung babalikan mo, Pinky, halos lahat ng nag-number 1 sa Senate na tumakbo for a higher position ay talo. No? So hindi guarantee yung number 1 sa Senate na ikaw ay tataas. Ikaw ay iboboto for a higher position. Dahil nag-top 1 ka out of 12 candidates Yeah. sa Senado. Iba yung bumoto sa iyo, iba yung interest nila sa iyo as a senator. Ibang usapin yan for the presidency or the vice presidency. Tama. At inuulit ko, since EDSA, no, yung nagtatap sa survey ay hindi na nanalo for a higher position. Since EDSA, what about GMA? Di ba nag-top Well, din si okay. GMA sa senatorial race? Yes, pero kung titignan mo, si GMA ay naging presidente dahil sa isang uprising. Tama. Diba? Naging presidente siya for 3 years dahil bumagsak si ERAP. At nung tumakbo siya for president, siya ay incumbent president. Medyo abnormal yung sitwasyon na yon. At Right. kung maalala mo, nanalo siya by 1 million votes at may controversy yung kay Garci. Diba? Doon nagkaroon ng matinding controversy sa isang presidential election. Kaya medyo naiiba yung pagkapanalo ni GMA. Ano naman ang palagay nyo sa chances ni Senator Raffy Tulfo? Well, depende. Kung interesado siya, tingin ko aangat siya ng mas mataas dyan sa survey na yan. Kung sasabihin niya, paano, for the past few months, since nagsimula yung survey na yan ng Okta, Ang mahirap kasi ngayon mga kababayan, marami ang dismayado kay Senator Raffy Tulfo Kasi tandaan nyo ba nung ipinabalik yung mga article of impeachment sa Kamara mga kababayan, isa si Senator Raffy Tulfo sa bumoto para ibalik yung article of impeachment mga kababayan sa Kamara. And then dahil dyan, marami sa mga kababayan Pilipino po natin ang nadismaya kay Senator Raffy Tulfo. At sinasabi pa nga nung iba na ito daw pong si Senator Raffy Tulfo matapang lang sa kanyang studio, pero pagdating daw po sa mga Duterte mga kababayan, mukha daw pong natakot. Kaya isa sa bumoto para ibalik yung article of impeachment doon sa Kamara mga kababayan. At dahil po dyan,
medyo naging mababa ang tingin ng mga kababayang Pilipino natin kay Senator Raffy Tulfo. Anyway, ipagpatuloy pa natin. Ay sinasabi niya, wag niyo ako isama sa survey. Hindi ako interesado diyan. No? At yun ay nakakaapekto sa kanyang ratings. Pero then again, Pinky, sabi ko nga, ay isang survey lang yan. At yung mga mas matatanda at mga mas credible na survey ay hindi pa naglalabas. Alam ko yung Okta ay merong survey na similar na katulad niyan at nasa field work ngayon. I see. So kung maglalabas yung mga ibang mga survey firms, pwede nating ikumpara. Lalo na yung mga mas matatagal na survey firms katulad ng SWS, katulad ng PULSE, katulad ng Lilo survey firm. Alright, maraming salamat sa iyong oras, political analyst Ronald Llamas. Ayan, maliwanag mga kababayan. Kung titingnan nyo yung sinabi dito ni Sir Ronald Llamas, na malaki nga ang posibilidad na pataubin mga kababayan ni former VP Leni etong si Sara Duterte kung sakaling susuportahan etong si former VP Leni ni PBBM. Kasi alam nyo naman, ang mga Pilipino kung sino yung lamang, kung sino yung mas tinatangkilik ng tao, yun ang mas kinakampihan ng marami sa mga kababayang Pilipino po natin. Kung sino yung nakikita nila na umaangat at mas sinusuportahan ng mga kababayang Pilipino po natin, yun din yung mas sinusuportahan ng marami sa mga Pilipino. Kaya nga, tingnan natin sa bandang huli, kapag ka nagpakita ng pagka-interes sa pagtakbong muli sa pagka-presidente, etong si former VP Leni, tingnan natin mga kababayan kung may ibabago ba yung mga pagtaas ng mga survey mga kababayan. Kasi kaya lang naman mataas etong kay Sara Duterte kasi nga siya yung pinakauna na nagpahayag ng pagka-interes sa pagtakbo bilang presidente sa darating na 2028. So kayo, ano po ang komento ninyo mga kababayan? Hingil po dyan. Comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo. Hingil po dyan mga kababayan sa issue po na yan.